Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso, Ama, salamat po. Nasa ng kalooban, sa tuwina'y makapanangan, sa likod man ng mga kahinaan. Mapagtagumpayan ang mga nararanasan. Nananabik na makauwi sa piling mo sa kalangitan, nang mabighati ay gagawing tungtungan. Panghahawakan sa iyong mga katwiran, sa puso ko ay aking pagkaingatan. Panalangin laging kalaban, tuluan sa piling mo'y makapanangan. Ako sa'yo'y nagkakatiwala na walang alinlangan. Sa tuwing ano ay alalayan, ako'y palakasin, lubusan. Nasa ng kalooban, sabi na ay makapanangan, sa likod man ng mga kahinaan. Mapagtagumpayan ang mga nararanasan. Nananabik na makauwi sa piling mo sa kalangitan, nang mabigati ay gagawing tungtungan. Manghahawakan sa iyong mga
sa buwan. Hindi ko na po kayo muling tatalikuran. Panginoon, ako po ngayon ay lumalapit sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa aking mga kapabayaan na patuloy na maglingkod sa iyong pangalan. Pinapangako ko na hinding-hindi na ako ulit magpapatalo sa lahat ng pagsubok na ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya. Sa tuwing ay alalaya, ako'y palakasin, lubusan. Sa tuwing ay alalaya,
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Start your day with positive energy and godly thought. This day will be a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat ng Love Notes ay mula po sa John chapter 15 verse 13. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan po ninyo. The greatest love you can show is to give your life for your friends. This refers to Christ giving His life for us. We are His friends, just as Abraham is His friend, because of his faith in God. As true disciples, we are to love one another the same way that Christ demonstrated His love for us. We need to love and care, help and support one another, even if we have to sacrifice ourselves to prove it. Kapatid ay patnubayan, akayin, tulungan, ibigin at damayan. Ito ay tumutukoy sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay para sa atin. Tayo ay kanyang mga kaibigan, tulad ng pagiging kaibigan ni Abraham sa kanya. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, bilang tunay na alagad, dapat nating mahalin ang isa't isa, gaya ng pagpapakita ni Kristo ng kanyang pagmamahal sa atin. Kailangan nating mahalin at alagaan, tulungan, at suportahan ang isa't isa, kahit na kailangan nating maghandog ng sarili upang patunayan ito. Kapatid ay patnubayan, akayin, tulungan, ibigin at damayan. Kung magawa natin ito, isang bagay ang ating napapatunayan. Kanino man, dakila ang pag-ibig ng Panginoon. Naranasan ko ang mag-isa, pangamba sa puso aking nadama. Hindi ko alam kung saan pupunta, saan patutungo paghakbang ng At nang dumating ang mga sandali, kapatid ko, nakilang tulong ng hari. Pag-iling ina, takbay kasama, di na mga ngamba tatahak, masaya. Paglakad ko, naririnig
dakilang mga sandali. Kapatid ko, laki lang tulong ng hari. Kapiling kita, ako'y kasama, di na mga nagpatatapang masaya. Sa paglakan ko, narinig ang tinig mo. Alamin ang hiling, umaglo sa puso mo. Nagpapatuloy lamang ng iyong pag-ibig. Ako'y ikaw ngayon, maraming isip. Mula ngayon, lalakbay, ikaw ang lalakbay. Hindi kayang ilarawan ang pag-ibig mong taglay. Ito ay magpapailanman, magpapailanman. Sa'yo sa pag-ibig mong tunay, aking A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hello. Siya lang, ikaw lang pala yung brother. So, Ano, hinahanap pa tayo ng image media. May shooting tayo ng alas 10. sayang din kasi tulog dahil sa panaginip din. Panaginip ka? Ano? Ano panaginip mo? Parang daw ako nakaharap sa isang malaking dibulto. Sulod sa katawan, may pila, may tanong. Pangalawa, parang sinusunog. Yung kaluluwa ka. Parang nasa pugon. Parang tinapay. Parang pandesan, no? Oo, parang pandesan din. Apo. Ininginit eh. Tapos yung pangatlo naman, nasa yuhig daw ako. Tapos Kuya dami ba? mga neon. Umaligid sa akin. Pero hindi naman ako, hindi ka sinasok kumain. Kinakain. Napuyat ka kagabi, no? Kakagawa ng script natin. Siguro nga. Lesson learned. So, tara, mag-ayos ka na. Shooting na tayo. Tara. Tara! Let's go. Tara, sabi na. Kapayapaan po sa lahat. Ako po ang kapatid na Benyusen. Ako po ang kapatid na Joshua. Ating tutunghayan ang panibagong pagtatanghal ng Youth Worshiping God, Heroes of Faith,
Youth Edition. Malamang Brad, sabi ka na malaman kung sino yung nasa panaginip mo. Pero para sa mga viewers natin, sino bang propeta yung i-feature natin ngayon sa episode na ito? Ito na nga partner, bilang mga kabataan, dapat tayong mas lalo tayong ma-inspire sa pagkakilala sa isang propeta ng Diyos na may taglay na dakilang pananampalataya na ang pangalan ay Daniel. Kaya ating pakinggan ang panibagong kwento na nasusulat sa Biblia na ang pamagat ay ang pananampalataya ni Daniel. So, siya pala yung panibagong Bible character na i-feature natin, no? Parang madalas natin siyang naririnig, madalas din natin siyang ginagawang example sa lahat ng nababasa sa Bible, tsaka sa mga sermon, sa pamana. Tara, dito tayo. Gaya ng nasa intro natin, si Propeta Daniel na isang pangunahing tauhan na mula sa aklat ng Lumang Tipan, isang propeta ng Diyos na may taglay na dakilang pananampalataya kasama ang kanyang mga kaibigan. Wala, no? So, dahil dyan, huwag natin patagalin at atin na simulan. So, para sa pasimula, short story lesson tayo. Ang mga kaganapan po sa aklat ni Daniel ay naganap noong unang panahon, between the end of the 6th century and the beginning of the 5th century before Christianity era, kung saan sinakop ng Babylonia sa pangunguna ng Haring Nebuchadnezzar ang bansang Jerusalem. Ang Babylonia ay nagkaroon ng mahalagang papel sa kasaysayan ng mundo sa pamamagitan ng kanyang kontribusyon sa batas, agham, sining at arkitektura. Kung nakikinig tayo sa history lesson, isa ang Babylon o Babylonia sa mga kaharian na sikat dahil sa Kodo ng Hammurabi at sa Hanging Gardens of Babylon. Alam niyo, di ba? Ito ay isang malaking patunay na nag-exist yung kingdom na to. So, pero paano kaya nila naranasan yung kapangyarihan ni Lord nun? Yun ang i-discuss natin ngayon sa libro ni Daniel. Nang masakop nga ng Babylonia ang bansang Jerusalem, ginawa silang mga alipin ni Haring Nabucodonosor. Sa mga alipin na yon ay ang apat na magkakaibigan na si Daniel na tinatawag na Belsasar, Shadrach na tinatawag na Ananias at Mesak na tinatawag na Misael at ang Abednego na panghuling sa kaibigan ni Daniel ang tinatawag na Azarias, na binigyan ng sapat na katalinuhan o karunungan ng ating kataas-taasan Diyos. Salita yung hari na sa isa sa mga matataas na gwardiya niya. Sabi, magdala ka ng ilang taga-Israel na anak ng mga hari o anak ng mga maharlika. Ibig sabihin yung mga dugong bughaw, no? Sa Tagalog. Yung wala daw kapintasan, mabubuting bigas, ito din, matitikas yung katawan, matatalino, bihasa sa kaalaman, at kayang tumayo sa palasyo ng hari. Pero may catch. Kailangan maging katulad din nila sa tradisyon ng paniniwala na kung sino man yung mapipili ay kailangan turuan ng doktrina at wika nila. May mga pangako pa siya na 3 taon daw kakandilihin, papakainin, etc. para maging lingkod ng hari. Sounds benefiting din, di ba? Nako, parang pag na-naturalize pala niya ng mga basketball player. Pero sa pangit na paraan. Saka delikado yan. Kasi prinsipyo mo yung di ba? Yung naka-alang-alang. Oo. Kaya lang, bilang mga lingkod ng Diyos, di mo maloloko yan eh. Kahit anong i-offer mo sa
sa mga yan, kahit posisyon pa sa gobyerno o sa palasyo, hindi nila tatanggapin yan. Kaya ni Daniel. Tama. So naghanap ng mga ganong tao. Sa mga napili ay sila Daniel at yung tatlong magkakaibigan. Pinapakain sila ng pagkain ng hari, pero tinanggihan nila ito dahil sa ang pagkain na ito ay handog sa Diyos ko. So, dahil doon, kumbaga, parang walang bilib, kaya sinubok muna sila. Kinakain sila. Walang bilib yung yung gwardiya. Kasi hinahanap nila yung mga matalino pero madaling impluwensyahan. Gano'n, no? Kaya pinakain sila nung normal na gulay at tubig lang para subukin. So, ay, magbabago ba itsura nito kapag baka mangayayat to kapag hindi pagkain ng hari pinakain natin. So, yun, after ng 10 days ng pagsubok sa kanila, walang nagbago. Maganda pa rin yung kotis nila, hisig, at malinaw pa rin yung isip nila. Saka sila ginawang tauhan ng hari. Pero, ang katungkulan lang na tinanggap nila ay ang katungkulan lang yung tinanggap nila. Pero hindi nila iniwan ang pumumuhay na totoong makalimutan. Lumao ng panahon, nagkaroon ng panaginip si Haring Nabucodonosor. Tinawag niya lahat ng mga matatalino, mga magician, o mga salamangkero, pero walang makapagpaaninaw nito. Miski yung mga lahing Kaldeyo na isa sa mga kilala at mataas. Hindi nila kaya rin may paaninaw yung panaginip ng Haring Nabucodonosor. Kaya nagalit si Haring Nabucodonosor. Pinatay niya. Nabucodonosor. Nakubunosor? Naligaw na. English. Nebuchadnezzar na lang. Sige ulit. Oh. Pinatay niya daw lahat. Kasi nagalit siya, di ba? Kasi walang makapagpaliwanag. Pinatay niya lahat. Iba pala magalit to, no? Nang dumating yung mga gwardiya kay Daniel, nakapag-usap muna siya na sabi, ba't ang biglaan naman nung hari? Parang bigla ng decision na gano'n. Kaya, yun, tinatawag siya sa palasyo ng hari. Tapos, sinabi sa kanya kung ano yung panaginip. Nanghingi siya ng pagpalugit kasi alam niya na sa tulong ng Diyos, ipapa-realize sa kanya eventually. Kaya umuwi siya at nakiusap kila Shadrach, Meshach at Abednego sa mga kaibigan ng propeta Daniel, diba? Na manalangin at tulungan ng Diyos na ipaunawa sa kanya ang panaginip. Nung kinagabihan, pinakita ang Diyos ng Diyos ang ibig sabihin sa pamamagitan ng panaginip. Nagpasalamat siya at nagpuri sa Diyos. Tsaka siya nagpunta sa hari, tapos in-explain yung panaginip sa Haring Nabucodonosor. Nabucodonosor. So, si Daniel ay nagpatuloy na pinaliwanag sa Haring Nabucodonosor. Sinabi niya na ang hari ay nanaginip ng isang malaking estatwa. Basta malaking estatwa. Ang ulo nito ay gawa sa purong ginto. Ang dibdib at braso ay pilak. Ang tiyan at mga hita ay tanso. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay halong ng bakal at putik. Ipinaliwanag ni Daniel at ang iba't ibang bahagi ng estatwa ay kumakatawan sa iba't ibang mga kaharian. Ang ulo nito, naginto, yung hari, si Haring Nabucodonosor, na pinakamakapangyarihan, ibig sabihin. Ang kahariang susunod ay mas magiging mahina, kaharian ng pilak, tanso, bakal, at sa huli, bakal na hinaluan ng putik. Pagkatapos ay nakita ni Nebuchadnezzar ang isang bato na hindi gawa ng kamay ng tao, na tumama sa mga paa ng estatwa at winasak ito. Ang bato ay lumaki at naging isang malaking bundok na pumuno sa buong mundo. Pinaliwanag ni Daniel na ito ay nangangahulugang ang Diyos ng langit ay magtatayo ng isang kaharian. Katapos marinig at maliwanagan si Haring Nabucodonosor, ang hari ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. Dahil nga parang
na ano siya eh, gulat siya eh, no? Gulat siya eh. Parang... parang tamang-tama sa ano niya eh, panaginip niya eh. Na-explain niya kung baga ng maayos. Yan. At nag-utos na maghandog nga ng alay kay Daniel. Ayan, yung reward, parang reward ng isang hari. Ngunit nilinaw niya na ang Diyos lamang nakataas-taasan, na nag-iisa ang dapat papurihan. At hindi sino man. So, ibig sabihin, ito yung dapat kilalanin lang natin yung Diyos na nag-iisa, yung nag-ahari. Ibig sabihin, hari ng mga hari pa rin. Dahil doon, ay kinilala ni Haring Nabucodonosor si Lord. Kikilalanin nga ba ni Haring Nabucodonosor ang Panginoon? Balita ko sa mga susunod na chapter, parang hindi, kasi mag-iibang anyo yung... Oy, spoiler! Pero abangan po ninyo. Pero abangan po ninyo ha, sa susunod na episode ay ating titingnan ang mga susunod na pangyayari. Ngayon nga, ano ba pwedeng natin may pulot na aral mula sa kwento natin para sa ating mga kabataan? Faithfulness in adversity, yung unang lesson natin sa episode na to. Sa Tagalog, ang pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Dahil nga sa nangyari sa kanila na nabihag sila and ginawang slave o alipin, ikaw pa matutuwa ka? Joke lang. Pero tulad nila Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, matindi yung pananampalataya o faith na pinanghawakan sa kabila ng mga nangyari. Hard times create strong men. Ika nga. Pero isipin din natin na nagamit talaga si Lord ng mga ibang tao para subukan tayo, para magparaan. Kasi Haring Nabucodonosor, to see is to believe, tayo ay to see, to believe is to see. Dapat yun yung gamitin nating termino bilang mga kabataan. Tandaan natin na may taglay tayong inner power, tayo mismo ang capable na mag-unlock. Capable. May kakayahan mag-unlock. So, para ma-unlock natin yun, doon papasok yung kasunod natin na lesson. The power of prayer. Power of prayer. Kung superpower ang faith, kailangan mo mag-level up sa ilang aspects. Para laro lang. Laro ko ba, brother? Ano laro mo? Pen. So, kunyari nag-ML ka. So, para mag-level up ka, yung character mo, kailangan mo na mag-farm, jungle, experience, objectives, yun. Kailangan mo na level up yung mga skill mo, diba? So, yung faith, para ma-improve mo yung faith, kailangan mong manalangin. Bakit kailangan mong manalangin? Oo, tama. Napaka-importante ng pananalangin. Kasi yun yung nagsisilbing connection natin sa Panginoon. Diba? Yun. Doon mo siya mararamdaman, yung presence niya, yung pananampalataya, yung pagpapala, humingi tayo ng kapatawaran sa kanya. Diba? Yung connection. Parang magulang. Parang link yan eh. Link. Nagli-link sa atin. Ang isang nation, grupo, lalo pamilya and relationships, pag hindi yan nag-communicate, alam natin, nag-engage. Tama, diba? Si Lord, kailangan natin siyang kausapin through prayers, and sumasagot siya through thoughts, scriptures, Bible, and using other people as instruments to move us. Kumbaga, may kasangkatan. Yun yung sagot niya. Kumbaga. Kaya siguro may tulog ko kasi nananalangin ako tuwing gabi. Nakakatakot pag hindi nanalangin. Kaya may ibang tulog mo, matagal ka na. Nakakatakot pag hindi nanalangin. Ginawa mo pang dahilan yung pananalangin mo, ha? Yeah. Pero tama lahat ng sinabi mo, Brad. Kaya sana nakarating yan sa mga viewer natin. At yun nga, dito nagtatapos yung episode natin yun sa storya ni Daniel. Pero, meron pa tayo natitirang 3 episodes. Kaya kung ako sa inyo, gising kayo ng maaga. Manood sila ng Blessed Day, no? Kaya kung nagustuhan nyo ang episode namin, ay huwag ninyong kalimutan na mag-comment, mag-like, at mag-share. At i-on ang notification para hindi nyo ma-miss ang mga kwento na sinishare o nilalabas namin. Ay, teka lang. Ano ba to? Gagawin lang ako, bro. Ano ba yun?
Tingnan natin. Yung gagawin Ba yan? Ano ba yan? Ang galing gagawin ah. Ayan, kilala na kita ha. May pruweba na ako. Dapat makikita kita sa susunod na episodes ha. O siya. O siya. Kita-kits ulit sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito. At maligayang panonood po sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia, dyan po sa Tanawan City, Santo Tomas, Talisay, dyan po sa probinsya ng Batangas. At syempre po sa kanilang district servant, ang kapatid na Ariel Litana. Mula po sa aming puso, pinasasalamatan din namin ang mga kapatid, kaibigan na nag-share ng link ng ating broadcast. At sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pagtatanghal, sana po ay magkasama-sama pa tayo muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal na ito. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo sumama sa isang panalangin, ating pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubili ng panibagong araw na ito na ating lalakaran. Mga kaibigan, kapatid, manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, makapangyarihan ka sa lahat, muli kang nagpapatunay at inihahayag mo ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagkasangkapan mo sa amin sa paraan ng palatuntunang ito ng Blessed Day. Ama, maraming salamat sa iyo. Binigyan mo kami ng sapat na lakas ng kalooban na hindi ang aming naririnig na kung anuman sa paligid, sa social media, sa telebisyon, o anumang aming nababasa ay hindi sapat na basihan upang diktahan ang aming damdamin. Salamat sa iyo sapagkat kung merong unang balita na dapat marinig kami sa bawat araw ng aming buhay ay ang kasiguraduhan na nakahanda kang ibigay ang isang pinagpalang araw sa buhay ng lahat ng tao. Gamitin mo kaming kasangkapan, Ama, maging kaligayahan namin ito, maging pag-ibig namin ito sa kanila na siyang katunayan ng pag-ibig namin sa iyo. I-bless niyo po ang programang ito. Sa mga darating pang araw ay lalo namin mapalago at mapaunlad sa iisang layunin lamang, ang itanghal ang iyong dakilang karangalan. Dalangin po namin ito't pakiusap, Panginoon, sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.